Nasa halos 25 million o 65% ng mga sasakyan sa bansa ang hindi pa nakakapagparehistro o hindi nakapag-renew. Base po ito sa record ng Land Transportation Office. Kaya naman ang ahensya hinihikayat ang mga may-ari ng sasakyan na gamitin yung kanilang online registration. Bukod po sa maiiwasan ng mga kaso ng fixer, mas mabilis din at convenient ito. Para po pag-usapan yan at iba pang impormasyon, makakasama po natin sa ating studio ngayon si LTO Chief, Assistant Secretary Vigor Mendoza. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Asek. Magandang hapon po. Yung kanina binanggit natin na figures, medyo ang dami ng mga sasakyan at ang laki rin po ng perang nawawala sa inyo dahil dito sa mga hindi nakakapagparehistro. Opo, 24.7 po yan. Halos 70% po dyan ay motosiklo, no? Pero posible naman po na iba dyan is scrap na, no? So but we will find out along the way, no? So talagang hinahabol natin yan. When you say yung karamihan dito ay motorcycles, hindi ako familiar sa registration nila kasi 'di ba kunwari yung kotse, 'di ba yung sa dealer nakarehistro na ito for usually for 3 years, 'di ba po? Paano po ba sa kanila? Ganun po naman sa motosiklo, no? 3 years din po yan pag brand new. Then after that, kailangan nila i-rehistro every year ngayon yan. Ano pong nakikita niyong problema? Bakit hindi sila nagpaparehistro? Yung una po siguro yung pandemya rin naka-epekto, no? Pangalawa, kasi karamihan ng motosiklo, financing eh. So pag natapos na yung financing nila, hindi na nila inaatupag yung pagre-rehistro. Siguro kukulang rin ng enforcement sa aming hanay, no? Nakikita nila kaya nilang tumakbo kahit walang rehistro. So yun nga, bago po natin pag-usapan yung proseso no, na dapat malaman nila for registration, ano nga po ba yung parusa? Kasi malaki din ang fines at parusa pag hindi nahuli kayo, may traffic violation, tapos hindi pa kayo nakarehistro. Opo, 2.5% to. Double your fee plus another 50% penalty. Pag kayo ay, yun po ang plus, pag nahuli po kayo, meron pang dagdag 10,000 for operating an unregistered motor vehicle. So, lahat pwede umabot ng as much as 15,000, no? Ang babayaran nyo dyan. Kaya hindi kahit po namin ang mga motorista, pusa na lang sila magbayad, mag-register, para hindi na magdagdag gastos sa kanila. Oo nga. Tsaka syempre, ano nga po ba yung kahalagahan na ma-register? Kasi syempre, ini-inspect na maayos yung sasakyan. Ano po? Una, kasi may roadworthiness issue po yan. Yan talagang aming number one priority, yung safety. Utos po na sa amin yan ni Secretary Bautista, promote road safety parati sa ating daan. No? Itong mga tao, itong mga sasakyan na to, hindi ko dumadaan sa roadworthiness examination. Kaya nagkakaproblema po tayo dyan. Pero yung sa mga, halimbawa, naisip ko lang ho because of the roadworthiness, yung mga public vehicles naman, maayos naman po ang pagsunod nito when it comes to registration. Kasi syempre may mga franchise yung mga may-ari, ano po? Alam nyo, kaninang umaga, kabiting ko po ang mayor ng isang bayan sa Bukidnon, no? At sinasabi niya sa amin na karamihan ng kanilang mga tricycle, almost 18,000, hindi ko rehistrado. Kasi LGU yan. Oo. Kaya siya nakipag-ugnayan po sa atin dahil sa ating balita. Kasi pag nag-operate ang LTO sa lugar nila, humihinto raw ang ekonomiya ng kanilang bayan. So kami very, very appreciative doon kay Mayor. So yun ang aming mga outreach na ginagawin. Kami po ang pumupunta sa mga lugar para kusa na silang madalian na sila magparehistro. Okay. Opo. So isa rin po, bukod dyan sa sinasabi nyo na pinupuntahan nyo na yung mga malalayong bayan, ang ine-encourage nyo po kasi nag-start this year, alam ko itong online car registration. Pakikwento lang po sa amin, paano po yung proseso? Opo, pupunta lang sila sa isang private or yung motor vehicle emission centers, no, inspection centers. Papa-inspect po sila dyan. May LTO na tao po dyan. Tapos from there, pwede na sila mag-access sa portal, pwede na sila mag-register ng sasakyan. Doon na rin nila pipiliin yung kanilang insurance na TPL na required rin ng batas, no? Tapos, marehistro na po nila yan. And then, yung kanilang ORCR o CR po nila, they can print it on their own first in an ordinary bond paper. O kung gusto naman nila, pwede naman namin eventually padala sa kanila.
Parang digital copy, ano po. Opo, Oo. opo. Pero yung nakita ko kasi, kailangan pa nung isang insurance, di ba? Yung certificate of coverage. Kailangan Opo. ready na po yun pag-register mo online. Tsaka nga po yung sa MV, ano to? Motor vehicle inspection. Yes, Opo. oo. Lahat po yan, pwede na ho, yung motor vehicle inspection, from there, pwede naka-upload. Siyempre yung kailangan physical kasi Opo, check yung sasakyan. Yun na lang po ang Oo. face-to-face, pero hindi na sila kailangan pumuntang LTO. Mm-hmm. From there, naka-upload na po yung resulta ng kanilang inspection. Then they can also, yung sa insurance, Mm-hmm. online na rin nila pipiliin yun. At yung pagbayad po ng fees ng LTO, online na rin po yun. So ang ano lang talaga, ang gagawin lang bibigyan lang nila ng oras ay itong motor vehicle Opo. inspection. Pero nung naranasan ko rin po ito, medyo mabilis na rin po naman yung ganitong proseso basta pwede ka kasi mag-schedule in advance In advance, Oo, pwede po oo. yan. Tapos, pinag-aaralan namin kung kailangan padagdagan para sa ganon, hindi ko humaba ang pila ng mga tao. Pag nangyari po yan, gaano po kabilis maibibigay yung ORCR pag online, Asek? Nako, oro mismo po yan kasi online na po yan. Your OR nyo lalabas. You can, sabi ko, you can print it in a bond paper. Tanggap po ng Basta enforcers ma-input po mo yan. na yung details, ano po? Oo. Opo, tapos may digital copy na rin po yan na pwede nyong i-download. Okay. Tapos po wala na itong mga, mamaya pag-usapan natin, mag-break lang tayo sandali kasi susunod naman natin yung tungkol sa driver's license naman po. Okay. Medyo masalimuot na issue to dahil nag-iiba-iba po yung inyong Nag-iiba-iba. dates ng, ng Opo. validity. Kasama pa rin natin si LTO Chief Vigor Mendoza sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. At balikan natin sa ating serbisyo ngayon si LTO Chief Vigor Mendoza. Pinag-uusapan natin itong mas pinadaling online car registration. Paalala lang natin muna, Asek, yung schedule ng pag-register kasi depende yan sa iyong license plate. Ano po? Opo, yung Oo. ending. Opo. So yung mga ending in 0, dapat October po yan. So halimbawa, 1, 2, January, February yan. Tapos depende sa yung week, yung... Opo. Oo. Opo. Yung middle digit nyo, yan po yung week kung kailan kayo kailangan rehistro. Doon sa buwan na yon. Sa buwan na yun. So, Walang pagbabago po yan kahit na... Oo. Pareho pa rin, wala akong pagbabago. Okay. Tapos yung isa pa po, gusto ko lang ng update sana, Asek, doon sa sa backlog dati ng mga plates, car plates. Yung Opo. mga ngayon, nare-release din ito, yung mga Opo, bagong rehistro. Yung mga bagong bumibili ng sasakyan ngayon, ready na po yung mga plaka nila. Inaayos lang natin yung distribution chain kasi may konting mga bottlenecks lang. But dapat ma-receive na kagad nila yung plaka para sa sasakyan nila. So wala na dapat padagdag sa ating backlog. Yung mga bago. Pero yung Yung mga bago. dati pa, a few years ago, nagkaroon ng Yung mga automotive, yung mga four-wheeled vehicles, tapos na natin i-produce yung mga plakang yan. So wala na po tayong backlog as far as yung automobiles are concerned. Ang problema lang talaga natin yung motorsiklo. Yun, Okay. medyo malayo pa ang ating pupunta. Matatagalan pa po yun. Matatagalan po. Oo. Sige, yung isa pa pong issue ngayon, Asek, ito namang driver's license kasi nga kulang din po ng mga Opo. plastic cards. Ano po ang update? Less than 1 million na lang po ang ating plastic cards. So ang ating sineservisyohan po ngayon, itong Nobyembre, yung po nag-expire ng Mayo. No? They have until November 30 para kunin at renew na nila yung kanilang lisensya. At makukuha nila yung plastic cards po nila. After November 30, meron na pong penalty yan for those expiring in May. Kung nag-expire naman ng June, they have until December 31 para i-renew yan at kunin yung plastic card sila. Without penalty naman po yan. So yung July onwards, Yes. automatic extension na po yan hanggang April 2024. Okay. So, kasi nga, yung sinasabi ko po sa inyo, yung huli kong alam, dahil August mag-expire dapat, Opo. nag-expire dapat yung sa akin, February sana ako. Oo. Dapat sabi nyo nun, February ka pa kumuha kasi hindi ka pwede kumuha in advance. So, ngayon po, Sa ngayon, lahat kami, July onwards, Opo, hanggang April, hanggang babalik yung ating supply ng cards. So, So, again, hindi rin kami pwedeng mas maaga or pwede pa kaming... Hindi pa ho. Oo, hintayin namin ng Kukulangin kasi tayo ng cards pag sabay-sabay. So, hintayin namin yung July. Opo. Oo, para makakuha ulit. Opo, we're hoping na by the first quarter of the year, yung aming ibibid out. Ay, sorry, April? April po ba? April Oo, 2024. Ida-accelerated bidding na po natin yung ating driver's license cards for 2024 para pagpatak ng Enero, ma-award na po natin yan at magkaroon na tayo ng bagong supply.
So hintayin natin baka mapaaga po. Baka mapaaga po. Ayoko na magsalita kasi Pero yung tinatanong ko po sa inyo kanina, kasi halimbawa yung mga pupunta po sa ibang bansa na magmamaneho, mga OFW, sila po ay pwedeng kumuha ng plastic cards. Priority po yan. Naglaan talaga tayo para sa ating mga OFW at yung mga pupunta sa ibang bansa. Ipakita lang ninyo yung inyong itinerary at ipra-prioritize po kayo para makuha nyo yung plastic cards nyo. Alam ko, nagbabala na rin kayo tungkol dito, Asek, si Archie Salazar sa Facebook Live. Sabi niya, yung mga renewal ng license at vehicle daw ngayon, focus ng mga fixer, parang target nila ngayon. May mga warnings na kayo about this. Ano pong ginagawa ng ahensya? Alam mo, kaya nga ang iniisip ko ng ahensya, yung plaka, idediretso daw ho namin sa mga bumibili ng sasakyan, no? Idediretso namin sa mga vehicle owners na hindi na ho dadaan sa dealer through the usual delivery services, no? Dagdag bayad nila pagpunta doon para ho mawala na ho yung nakikita namin nandun po yung bentahan ng plaka eh. So tatanggalin ho namin yun, idediretso na ho namin yun. Sa owner. Sa owner na po Pero yan. kasi parang yung convenience kasi doon is hindi ka na nga nagre-register. Opo. So, Hindi ho, So the registration is still through the dealer and the then dealer. yung Opo. delivery na lang po. Ng plaka na lang po. Hindi na through the dealer, diretso na po sa vehicle owner. Okay. Pero yung may mga naparusahan po ba kayo? May mga nahuli po ba kayo? Kasi nung minsan naglabas kayo ng advisory about dito sa fake na driver's license. Opo. No, marami ho tayong dealer na napaparusahan dahil yung plaka matagal pong naka-imbak sa kanila, no? So we penalize them with a fine, no? Tapos yung mga driver's license, binabantayan ho natin yan na huwag gawing pera-pera po yan. No? Kaya nga ginagawa natin staggered basis, binomonitor namin ang paglabas po niya. So yung again, itong mga driver's license sa ngayon, wala pa munang pagbabago, no? So pero kung magre-register ka, pwede ka bang mag-register lang din and just get the paper, ano? Opo. Ay, mag-renew pala? Pwede ka mag-renew, tapos tatakan po yan, good until April 2024. Okay, Opo. oo. So hindi mo pa rin talaga makukuha yung plastic. Hindi pa ho. Kung kayo expiring na say November, birthday mo November, you can renew, Yes. pero papel na muna tayo. Maghihintay ka pa rin hanggang next year to Until get it. April 2020. Ang paalala na lang din po, so ibig sabihin hindi mapaparusahan or hindi Wala mapipinalize yung mga expired na driver's license. Pero ang mahigpit po ngayong kampanya nyo ay paalala nyo lang po ulit yung sa car Opo, registration. Yung sa car registration po, no, hindi ho no plate, no registration. Kasi kahit wala kayong plaka, kailangan mag-register po kayo. Kasi yan ang nakasaad sa batas, no, na hindi pwedeng gagamitin ang sasakyan na hindi ho rehistrado ng tama sa LTO. At saka yung penalties, mas mataas pa lalo na kung pag kayo po ay nahuli, may dagdag 10,000 pa yon on top of impounding. So para hindi na kayo maguluhan, magambala, voluntary na po kayo magrehistro. Asek, ano po ulit ang portal ng LTO, and then for more information, saan po sila pwedeng kumonta? Opo, itatype nyo lang po sa inyong internet, no? LTO, it will direct you to our portal. Tapos, meron po instructions. Susundan nyo lang po yung instructions na yan at para makapagrehistro kayo online. Okay, marami pong salamat kay LTO Chief at Asek Vigor Mendoza. Thank you, sir. Thank you very much.